parang niya papunta sa akin. Sa magandang araw mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ito na mga ka-farmers, ang kulang na lang dito ay yung kontador ng kuryente. Ikinabit na yung drop wire or yung service wire. Ito na mula dito sa poste papasok sa ating triangle house. 200 meter ho yan. Ito yan, nasa ibaba pa yan. Pag inilagay yan sa taas ng poste mga ka-farmers, aangat yan. Ito. Pupunta doon sa loob sa atin inilagay na poste mga ka-farmers. Nilalamig yung mga native na manok mga ka-farmers. Mula dito sa pinakauna na poste, yan na yung wire papasok sa ating farm. Ayan na mga ka-farmers, magkakaroon na tayo ng connection ng kuryente. Madadala na natin dito yung ating shredder. Kahapon sobrang busy natin dahil binyag ni Bibi. Ayan, tapos na yung binyag, nakaraos din sa wakas. Maraming salamat sa ating mga ninang, ninong, relatives at sa mga pumunta sa aming binyag. Tuloy yung ating pagpapaganda dito sa ating farm. Meron tayong pakol. Mayroon nagtatanong, sabi niya, ano ba yung parang empanada na inyong binigay? Ito po yung saging na marami yung buto mga ka-farmers. Ito kita niya. Pwede gawing suka, pang survival sa bukid, pwede kainin ng tao. Kumakain kami nito. Yung parang lasa lang at saka yung mga maliliit na kakain mo. Huwag mong nununukin dahil napakahirap pag ninunok mo ito. Pag nalunok mo ito lahat, mahirapan kang magdumi mga ka-farmers. Bigyan natin sa ating mga alaga. Mayroon ako nakita doon sa gilid ng kalsada, namumunga na siguro mga 10 piraso. Haharbisin natin yan. Mas bata, mas maganda dahil pag bata pa, malambot yung kanyang buto at saka puti pa yung kulay. Pero kahit ganito, pakita ko sa inyo kung gaano kalakas kumain yung ating mga alaga pagdating dito. Yan mga ka-farmers, lakas kumain yan. Tulad ng aking sinabi, walang pumapansin, pero para sa amin, malaking tulong ho ito mga ka-farmers. Bus yan. Ayaw nang kainin kasi mayroon pang balat. Pag pinasilip ng konti, tanggalan mo ng konti yung kanyang balat, kainin nila yan. Magano silang kumain sa ganitong organic na pagkain mo. Subukan natin sa ating mga Muscovy duck at saka native na manok. Ito tapos kumain mga ka-farmers. Pagkatapos ng ating napaka-busy na araw, balik na naman tayo dito sa ating munting farm. Pag sila yung ating kasama, ayan, nakaka-relax, nakakatanggal ng pagod. Hindi natin naiisip yung ating mga ginastos. Biro lang mga ka-farmers. Meron talaga ang buhay. Tapos nang kumain,
Yung Muscovy duck ayaw magtalogi. Dito muna kayo habang nagpe-prepare kami ng pagkain. Habang naghahanda kami ng pagkain, ito muna ang snack. Dito yun. Merong isang ka-farmers nagtatanong, ano ba yung parang empanada na ating ibinigay na puti? Ito po yung pakol kung tawagin dito sa waray-waray. Pwede gawing suka mga ka-farmers. I-ferment yan. After a month, meron tayong ma-harvest na suka. Ito pa. Maganda binubuksan ng konti para makita nila. Ops, ops. So, punta. Ops lang. Wala kang kaagaw. Wala kang ma-excited lagi. Huwag lang dadaanan ng ESF mga ka-farmers. Pag dinaanan, lagot ang buntot. Ayan o. Makinis na mga ka-farmers yung ating alaga. Alagang black pigs. Mga siguro 2 weeks pa or 3 weeks mga ka-farmers. Merong 6 siguro madadagdag dito. Dahil tulad ng aking binanggit, yung ating inahin doon sa kabila, nanganak na siguro mga natin sa 2 weeks na. Lampas 1 month, dadalhin natin dito mga ka-farmers. Iwawalay natin sa inahin. So magkakaroon na ito ng kasama dyan banda, pa-straight doon, at magkakaroon na ng butas, bagsakan ng kanilang mga dumi mga ka-farmers. Kasi pag marami na, medyo mayroon na yung kunting amoy. Pero ayos lang naman yan kasi medyo malayo yan sa ating triangle house. Nandito ito sa pinakadulo ng ating lupa mga ka-farmers. Hindi ko na ito nabuhat mga ka-farmers. Medyo mahihirapan ako nito. Sayang yung ating nilitsyon na black pigs. Yung binyag ng aking anak. Kaso naman, nagpa-sampa. Isang bisis lang, hindi na nagpa-ulit. Kaya yun. Nilitsyon namin mga ka-farmers. Panalo yung lasa talaga pag may pagka-native. Crunchy yung balat. Ito yung iyong tubig. Yan, dyan ko minang. Ito tayo sa ibang mga alaga. Ayan yung aking parang mga farmers para hindi sila pumunta dito sa akin. Kasi nahihirapan ako. Oh, di sinong sasampa? Sa isa. Dali. Ayan. Ayan yung ginagawa nila sa akin mga ka-farmers. Pag hindi ko yan binigyan muna ng isang dakot, nako, magliliparan yan papunta sa akin. Bigat pa naman. Yan. Dito, hiwalay tayo. Para manatiling malulusog yung ating mga alaga mga ka-farmers, every 2 days at saka 3 days, sinabi ko na rin yan kay Brad, na mag-sasanitize kami, maglalagay ng chlorine, ibababad yung aming pakainan ng ating mga alaga mga ka-farmers. Lahat yan. Mapapikin duck, Muscovy, native na manok, at itong ating heritage chicken mga ka-farmers.
Kasi number 1 na kalaban, bakterya. Yan eh. Dami na mga farmers. Ito yung ating pinaghalo. Yan. Banana trunk at saka yung commercial feeds na pangpaitlog. Kasi kung hindi natin na haluan ng banana trunk mga farmers at iba pang mga organic, mamumroblema ho tayo, mamumulubig. Yung mga may pera nga umaaray pag pure feeds mga farmers. Tayo pa kaya na sakto lang nakapag for good. Tama din, nagkaroon ng nagliliparan missile sa Qatar ngayon. Napakahirap mga farmers. Nandun pa naman yung sister-in-law ko at saka pilas ko. Nagdadasal ko na lang na sana humupa na yung gulo. Napakahirap umuwi pag ganyan mga farmers. Sirado ang mga airport, mahal ng ticket. Dito sa Pilipinas, basta matyaga ka lang, masinop ka, mahal mo ang inyong mga trabaho, tsak mayroong future. Doon tayo sa ating Peking duck. Sunod natin papakainin. Ito yung kanilang pagkain ngayon. Pure Integra 1000 mga farmer. Excited na oh. Mahina to ah. Iiwalay kita. Dadalhin kita sa ospital. Dito yung iba. Ito pa. Mahina to. Mga kaparmers, kailangan ihiwalay. Kain. Pag hindi kumain, malalagot na ng hininga. Kumakain. Pag kumain mga kaparmers, dito tayo para painggitin natin yung mga native. Ay sira yung ating net mga kaparmers. Lalakas oh. Grabe oh. Yung magwawan mga kaparmers, nakita ko sa inyo. Huwag nyo sagiin ha. Ito yung mga magwawan month mga kaparmers. Dito. Lucky mga farmers. Gandang tingnan ng ating Peking duck. Kailangan natin palitan parang ngayon. O yung palatandaan, ito yung mga lalaki mga farmers. Mga lalaki, tatanggalin natin, papalitan natin ng mas hindi mahigpit. Sa babae, hindi nyo naman maingay mga farmers. Yan yung isang palatandaan din. Napakaingay pag hinahawakan yung babae. Parang tao din. Ito. Para sa akin mga ka-farmers, kung akong papapiliin, yan, para sa ating mga ka-farmers na gustong magsimula sa farming business, gusto nyo niyang alaga, walang problema na alaga, walang sakit. Para sa akin mga ka-farmers, piliin nyo Peking duck at saka Muscovy duck mga ka-farmers. Wala ho kayong problema, mamumroblema lang kayo sa patuka mga ka-farmers. Pero kung marami yung source of organic feed sa inyong lugar,
walang problema itong ating Peking duck mga kaparmers. Malayo sa mga sakit mga kaparmers. Hindi katulad ng native na manok, heritage chicken, mayroong mga sakit na darating. Marami mga kaparmers. Kuraysa, sipon, kung ano-ano ng mga sakit ng mga manok. Napakarami. Mga laga mga kaparmers. Pero sa ating Peking duck, sa ating mga Peking duck, Muscovy duck, ito Muscovy duck mga kaparmers. Grabe ang taba. Wala akong problema. Kaya inaantay ko yan mga itlog mga kaparmers dahil i-incubate natin, paparamihin natin. Pero itong ating mga native chicken mga kaparmers, papaitlogin din natin yan. Hindi nawawala ang native na manok dahil pagdating sa lasa, panglasang Pinoy, pagdating na manok, panalo talaga yung native na manok mga kaparmers. At pag wala tayong ulam, wala ko tayong problema. Dito sa probinsya mga kaparmers, pag wala kang ulam, magtiis ka lang sa manok. Meron tayong talbos ng kamute, bunga ng kalabasa, meron tayong pipino, meron tayong kamatis. Ay nako, solve na yung ating pang-ulam mga kaparmers. Kaya ako talaga pinangarap namin ni Mrs. sa umuwi sa Pilipinas dahil nga nagsawa na kami sa abroad. Hindi lang sa abroad mga kaparmers, sa pagtatrabaho sa city, trabaho ka Tacloban, pati bang trabaho mga kaparmers, naging waiter, kung ano-ano lang, designer, nagdi-decorate pa ako, lahat, wedding, Christmas decor, lahat po yan. Pero ito yung mas ginusto ko, ang pasukin ng pagiging isang farmers. Mas masarap dito, malayo sa mga stress. Nandyan yung pagod, hindi mawawala yan. Pero yung ibig kong sabihin na stress, yung para bang nasa trabaho ka, na palaging ibang nasakit lagi yung ulo mo, marami kang iniisip ng paperwork, mga project na kailangan nating masunod. Meron tayong mga amo, mayroon naman amo-amuhan, napakarami yan mga kaparmers. Pero dito sa ating farm, tayo ang boss, tayo ang masusunod. Kahit meron lang tayo talbos ng kamote, meron tayo, masaya na ako sa ulam na yan mga kaparmers. Hindi naman sa pagmamayabang mga kaparmers, papasok na tayo sa iba't ibang mga 5-star hotel, Shangri-La, napakarami mga kaparmers. Kahit sa Qatar, grabe. Halos lahat ng hotel napasukan ko. Dahil pag nag-decorate kami, minsan may mga libreng room, ayan, doon kami tutulog mga kaparmers. Kasama yun sa aking trabaho. Pag nasa abroad mga kaparmers, ang bilis ng mag-book. Ang pera mabilis. Mabilis makahanap, mabilis din maubos mga kaparmers. Lalo na sa Middle East mga kaparmers, katulad sa Qatar, pag Thursday night, yan yung parang Friday dito sa Pilipinas. Doon naman sa Middle East, Thursday night, kasi mga kinabukasan wala nang pasok, lalo na yung mga nasa opisina. Ito yung saging kayo na maraming buto. Ayan, oh. Walang natira. Ang galing nga, oh. Oh, ito pa, meron pa. Wala na. Ayan, nahulog. Puro balat na lang. Termos. Nagkaroon kami ng problema mga kaparmers sa aming rice hull. Ito yung 7. Iwan ko anong pangalan ito. Yan, oh. Ito daw ay effective para sa mga, kung tawagin dito sa amin ay habon. Parang kuto siya ng manok pero malalaki mga kaparmers. Problema mga kaparmers, umaakit sa paa at pumupunta sa ating mga alaga. Pero doon sa ating mga alaga na nagpaligo tayo ng pampatanggal ng kuto, sinik ko, wala naman mga kaparmers.
nandito sa rice hull mga kaparmers. Dumating ito sila ng sunod-sunod na ulan. Dito sila nagbabahay. Kaya ito yung napaka-effective daw, sabi nila mga kaparmers. Yan. Makakit dito oh. Ayun. Kumaya na lang ako maghuhugas. 3 piraso ang aking binili mga kaparmers. Kahit sa pugad pupunta yan, mas mainam na lagyan natin yung mga pugad mga kaparmers. Napaka-effective nito. Kaso, ang kanyang presyo, effective. Ganito kalaki, 130. Yung isa mga kaparmers, mas mababa yun ng konti, nasa 75 ata mga kaparmers. Ang kanyang pangalan is 123. Nakikita nyo yan sa mga aggregate. May nakita ako sa ayan mga kaparmers. Kahit langgam mga kaparmers, ayan, yung langgam na may pakpak, kinain nila. Kakainin nila yan at saka malalason sila mga kaparmers. Pagdating naman sa ating mga alaga, safe po ito. Pakita natin sa inyo lahat. Talagang iyan natin. Ibibigay natin or papakita na kahit nandyan sila ay safe lang sila mga kaparmers. Ayos na. Kahit makain yan nila, advisable yan sa ating mga alaga. Ilang araw na lang mga kaparmers, mayroon na tayong kuryente. Tumawag kami kanina doon sa Dorelco, sabi nila wala pang schedule sa pagkakabit dito sa Hulay Talaytay. Baka next week. Kunting tiis lang mga kaparmers. Ang importante, mayroon na tayong drop wire. Pagkabit na lang sa kontador mga kaparmers. Pag naikabit na, mayroon na tayong bayaran mga kaparmers. Pero ang kagandahan, hindi na tayo mahihirapan maghanda ng organic na pagkain ng ating mga alaga. Yung ating mga saging mga kaparmers, marami na yung may bunga. Ayan, tinatanggalan natin ng puso para lumaki ng maayos. Laki ng puso oh. Libre itong pang-ulam. Sarap kinilaw ito mga kaparmers. Dito lang muna. Ayan kaparmers oh. Nandyan na yung wire. Sarap lang sa pakiramdam na unti-unti natin nagagawa. Ang ginastos ko ata sa pagpapalagay ng kuryente is nasa 15,000 mga kaparmers. Dahil dito pa lang sa drop wire, nasa malapit 5,000 na yan dahil 200 meters. Sa mga wire na ginamit doon sa loob ng bahay, yung kakabitan ng ilaw, yung saksakan, yung switch, yung mga fuse, lahat yun nasa malapit-lapit 5,000. Kasama lahat ng mga miscellaneous mga kaparmers, mga 15,000 yung ating nagastos. Antay-antay na lang tayo sa ating pagkabit sa kontador. So paano mga kaparmers, kami muna ay uuwi at magpapahinga dahil bukas ng umaga, sabi ko kay Brad, dahil tapos na yung binyag, tapos na yung busy days doon sa maraming tao, dito naman tayo sa ating triangle house. So paano? Magandang araw at magandang buhay. God bless po sa ating mga kaparmers.